Praise God. We are in our second week of our series. If naalala nyo pa, ang pinag-uusapan natin dito. Nag-una-una lagi na. Nag-una-una. Okay. Alright. Okay, so I just want to welcome mga first-timer nato at mga second-timer. Pwede ba palakpakan nato itong mga first-timer? Welcome. Nandiyan si Kuya. Pwede Kuya, patindog lang. Pwede ka mutindog para makita nila. Ayan. Naatay first-timer sa Sitio Barco and then napot tayo mga second-timer, taga-Alegria. Ayan, praise God. I believe God is working talaga sa mga katauhan diri sa South area sa Masbate. Amen? Ayan, so praise God for that and let's dive to our topic, sa atong series karon ng March. Guys, got about labor with purpose. Tanong lang kayo, sino sa inyo this week you are so busy? Taas ang kamot sa mga busy. Uy, busy. Yung iba, hayahay lang ko, pastor. Okay, mga busy. Okay? Pero sino sa inyo, busy ka pero masaya? Ay, hinay na, no? Okay, ipalakpak ang mga white trabaho. Uy, mga walang trabaho. Ayuhan, no? Bakit ko tinatanong sa inyo, sino sa inyo busy this week? And kasi ito yun, minsan pag busy ka, minsan maragmawa ang imuhang kalipay pag sobra na po sa busy. Alam ba? Muna itong isgutan karon last week, pinag-usapan natin ito, yung disenyo ni Lord about sa trabaho. Okay, pila ka adlaw dapat magtrabaho? 6 days. And then, dapat na kay rest and of course, na kay panahon para sa Ginoo. That's why naakadiri. Amen ba? Baka pang palipas oras lang. I hope hindi pang palipas oras si Lord, ha? Wala lang akong magawa sa bahay, kaya makapagsimba na. Okay, dapat kundi we're intentional because we worship God. That's why we're here, no? And we honor God with our time. So, 6 days, magtrabaho ta. And remember, ang trabaho, regalo ni Lord sa imo, ha? Whatever your work today, nag-study ba ka, if you're a student, regalo ni Lord yan. And then of course, partner ni mo si Lord. Hindi dapat maging boss ang trabaho. Okay? So today, ngayon kayo, excited ko for this topic kasi I believe si Lord na napoy itudlo sa ato karon. Okay? Pag-usapan natin itong turn your busyness into joyfulness. Kasi minsan, pag sobrang busy na, yun nga, minsan di na ta malipay. Pag damong trabaho sa balay, minsan makakasaba na, di ba? May mga ganon. Pag sobra na, pag nagkapuliki na, eto na, sugod na ang, magyaw-yaw na, manlupad na ang dapat di manlupad. So, I hope wala na may ingana, So, minsan, may mga ingana. But, natay basahan karon na story, natay tanawon karon na story sa Bible in Luke chapter 10. Verses 38 to 42. And if you have your Bible in you, pwede ba nato na ablihan sa Luke chapter 10? I have naman po dire. So, pwede basahon na lang nato. Pwede ba manindog tantanan? And let's read the Word of God. Why we stand up every time we read the Bible, the Word of God is because we give honor, we respect the Word of God. Okay? So, Lucas Kapitulo 10, versikulo 38 pa 42. Sabay-sabay natong basahon, 1, 2, 3, go. Samtang nagpadayon pagpanaw sa Jesus ug ang iyang mga tinun-an, niabot sila sa usa ka balangay diin may usa ka babayi nga gingadlag Marta nga miabi-abi kaniya didto sa iyang balay. In verse 39, may igsuon siyang babayi nga ginganlag Maria nga milingkod sa tiilan sa Ginoo ug namati sa iyang gitudlo. Si Marta nagkapuliki sa pagsilbi kanila. Busa miduol siya og miingon, Ginoo, dili ka ba manumbaling nga gipasagdan man lamang ako sa akong igsuon sa tanang bulaton sa balay? Sulti siya nga mutabang kanako. Verse 41, apan ang Ginoo mitubag kaniya, Marta, Marta, naguol og nahingawa ka sa daghang mga butang, nga usa ra man unta ang gikinahanglan. Gipili ni Maria ang labing maayo o walay makakuha ni ini gikan kaniya. Let's pray. Father God, we lift up to you this topic this morning, Lord. And God, I pray na padayon ka na magatudlo sa mga Panginoon. Open our hearts, Lord God. Help us, Lord, to become submissive to your word today, Panginoon. And I pray, Lord God, whatever the things that hinders us from listening to you, Panginoon, from
makuha ang nutrients sa imong pulong, Ginoo, in the name of Jesus, Lord, dili makapinig. Holy Spirit, pray that you will minister to us. Jesus name. Amen. All right. Sige, you may na be seated. Now, basa nato na ito ka-character na atong tanawon. Okay, naalala nyo pa? Character na atong tanawon is unang-una, si Martha. Okay? Kapanduha, si Maria. Okay, tanawon na to ni karon na paano man na ang naatong ka-business is naagihapon mapanatili gihapon nato yung pagiging joyful. Kanang malipayon gihapon bitaw sa trabaho. Kasi ang tinuod lang, madugay sa sige nimong trabaho, usay mawad ang taog, gana mawad ang taog kalipay. Kaysa siya naka-experience ni Ana. Oh, di ba? Ako lang. Oh, may isa doon. Yung mga estudyante, di ba? Dugay nimong klase, usay, di nakamalipay. Diba, binagdamog ka ng mga activities, sunod-sunod, damong amutan, di ba? So, pero sa mga trabaho, even in the ministry, labaw na gid sa ministry. Okay, so tanawon nato ni karon, how can we turn our business into joyfulness? Okay, how? Number one dayon ta. Okay, number one is manage your business. Okay, paano man nato na i-manage itong business? Tanawon nato. Now, let's go. Verse 38 in New King James, basahan natin. Ingon din, now it happened as they went that he entered a certain village. No? Kung mabasa nato sila Jesus, gikan sila sa Panaw, or gikan sila sa Lakaw, and then hingadto sila sa usa ka village, kung asa nagpuyo si Mary o si Martha. Okay? Now, pag-abot nila, a certain woman named Martha, gi-welcome siya. And of course, pag i-welcome mo si Jesus, during og dako-dako jud ang hikayunon. And then mga lalaki pati. So dako-dako ginaang imong hikayunon no pagkaon. So anong nangyari? Gi-welcome niya into house. And she had a sister. Ang pangalan, Mary. Okay? Who also sat at Jesus' feet and heard His word. Tanaw nato ni karon. Si Mary, gi-welcome niya si Jesus and then nag-prepare siya, nag-serve siya og mga pagkaon para sa kay Jesus at the same time sa mga disciples. Mary, mabasa nato dira na niingkod sa tiilan ni Jesus during their time para sa to unsa man na karon kung niingkod si Mary sa tiilan ni Jesus, so what? No, unsa man na siya. Sa ilang panahon, di ba kanadto wala man sila kay mga ingkuranan sama ni ani. Kana siya naga-imply na siya na talagang pag muingkod ka sa tiilan sa usa ka rabbi o sa ka teacher, ibig sabihin talagang ready ka na mamati and ready ka na mo-obey. Later on makita na nato. Now, nanay kalahian, di ba? So naiusa, pero si Mary nag-prepare man pod. Kung mabasa nato gaina sa sa story, busy kaayo si Martha. Nag-prepare siya. At until abot sa time na napansin niya na siya na lang ang nagsigig trabaho. And then iyang manghod, iyang igsuon na si Mary, tuwa kang Jesus na mati lang. Kisa sa inyo usahay ka ng damo ko trabaho, di mga igsuon, yung mga manghod ay trabaho. Kailang maglago di ka. Ha? Ako na lang tanan. Diba? May nga na minsan pag nakita mo na ikaw na lang nagtatrabaho, gibiyaan ka, parang entitled na. Busy. Masyadong busy. Kanay mo katapad, iba ko busy na siya, pero ambot lang kung may kalipay mabalasin, kabisihan ka ron. Sabi ko. Okay. Now, there's this question, why we need to manage our business? There's this mga reason why we need to manage. Kasi ganito, pag hindi mo na-manage ng tarong ang imuhang business, ay imong ka-busy mo manage sa imuha. Agree? Minsan biya, pag busy ka na, wala ka kabantay na ikaw na dahil gina-manage sa imong mga trabaho. Imbis na ikaw mo manage imong trabaho.
Minsan nakaligtaan na nimo unsay mga importante na mga butang na dapat unahon. Kisa sayo nakatry tungod busy ka wa ka kakaon. Tuma may pagkaon pod. Kanang makalimot na lang ka, di ba? Nakalimot ka na mas importante ang mukaon kaysa magtrabaho. Di ba? Ang uban sad sige kaon pero why trabaho ba? I-balance nato na. Okay? May mga ingana. Now, number 1, why we need to manage our business? Because business could steal your quality time with God. Kisa sa inyo ha, mo amin na sa sobrang kabisi nato usay wa natay panahon sa Ginoo. Kanang dili na ka makatambay sa kay Lord ba? Kanang mag-agi-agi na lang ka. Kanang sa prayer nimo, agi-agi na lang, Lord, thank you. Wala kay time, sabi dira, quality time, hindi naman sinabing may time, na time lang. Minsan kasi may time naman para kay Lord. Pero the question is, quality time pa ba? Tanungin, pangutan na to, may time ka pa ba kay Lord? Of course, nagsimba gani ko. Napabakay time sa kay Lord? Of course, nagpray pa gani ko. But the question there is, nagatambay pa ba ka? Quality time pa ba ang ginagawa natin with the Lord? And number 1, why we need to manage because business could steal your time with God. Even in the ministry. Makita na nato niya. And then the second one is, business could lose joy in serving Him. Kanang puro na lang food service. Kanang serving. Si Martha, makita na ang sasunod ng mga verse niya na, si Martha sa sugod, grabe siya ka-joyful na nagsiserve. Oy, Jesus, welcome mo diri. Sige, magluto ko. Ana, sugod. Excited kayo siya mag-serve. Pero nadugay, tungod siyang ka-busy, nawad-an na siya og kalipay. Sige siya glantaw dito sa mga nasa sala and then siya nasa kusina. Siya ray sigig trabaho. Di ba, usahay, pag ikaw na sigig trabaho, mangitagi ka tabang isag ko diri. Yeah? Pagka nang ikaw na lang nakita nimo, nagsikigan na lang ikaw na lang sigig panilhig, ikaw na lang panghugas. Kaya maingon na lang ikaw madugay. Ilabay ko ni mga plato karon, pus lang watay. Minsan nawala na. And even serving in the ministry, too much business could lose joy in serving Him. Kasi ganito yan, pwedeng grabe ta kakugihan sa ministry, kugihan kay ta mag-serve, kugihan kay ta unsa may ginahimo nato diri sa simbahan. But if dili nato na ma-manage og tarong, pwede ta mawad ano gana. I experienced that. If na-experience ka na, I know, some of you have experienced that also. Pero ato nang ikanang unya i-deal unya. And then number 3 is business is not a sin. Hindi kasalanan ng business. Pero kinahanglan na to ng balance. Why? The reason ng mga nasa igbaw, mauna siya. Kay pwedeng busy na lang ta, pero wala na tayo time sa kay Lord. Naginigingon diri, we can be involved in doing ministry that we neglect developing a relationship with God. Tama ba? Pwede tang damot ang ministry. Pwede ang dami natin, parang pag makita ka sa simbahan, wow, on fire na on fire. But the question there is, kamusta imuhang quality time with the Lord? Pwede kang makita sa Hope Group, pwede kang makita sa simbahan, na grabe lagi makasayaw. No, grabe makalayat, dugay kong tugpa. Grabe, matakdan ko ng katapad, o ang nasa likod, labi nasa unahon niya, musayaw giling-giling. Wala may kanta din na giling-giling. Diba? Sayaw, singgit. Diba? Pero, ang imong relationship sa kay Lord, kamusta? Pwedeng ingana. Inakoy butang gani diri. Pwede tang busy lang sa ministry or trabaho, pero wala na joy panahon sa Ginoo. Amen. Pwede gid kaayo. Ug mo nay delikado diha. Puro na lang ta trabaho, puri na lang ta ministry, pero wala na tay panahon sa Ginoo. Busy sa kingdom, pero walay panahon sa king. Pwede ta niya na, tanan ta, including myself. Pwede ko mag-preach diri, pero wala na day ko'y panahon sa Ginoo. Pwede yung ganun. Pero kay bow si Lord.
Kay bawo si Lord sa atoa. That's why we need to manage our business. Okay, second. Iblis na yung matatapos yun. Second is, choose to please God and not the people around. Okay? Choose to please God and not the people around. Nga naman tanawa si Martha. Verse 40. So, sige siya serve. Sige siya og hikay, sige siya panghugas. Lalimang kanan niya sa rausa. Nakatry mo kanang nagluto ka nga kanang imuhang hugas, imuhang ukay, imuhang sugnod. Okay ra kung kanang gasol imong gamit kay wala kay sugnod-sugnod, di ba? Kanang gikan ka diri manghugas, nya na kay kalisod, en kakapoy ni anak, pakay taguron. Usay lahi na ang natagod. Niabot sa point si Martha na sige siya serve. Wala may problema tani. Na sige siya serve. Nagsiserve siya. Pero niabot sa point because nakafocus na lang siya sa pagsiserve. Nakalimutan sa unsay pinaka-importante. Unsay gingon dira? But Martha was distracted. Sabihin niyo, distracted. Ano ibig sabihin ng distracted? You are out of focus. Alam niyo ba na you can be here but you are distracted? Pwede tang naata diri pero ang atong hunahuna wa diri. Naa ka physically. Tanawan na mo hikapan na mo katapad. Okay? Napa ba na siya? Inanapa ka? Kay pwedeng na niya, ha? Closing na? Baka alam na lang closing na. Mahuli na. Pwede. Si Mary, si Martha, Martha was distracted with much serving. Pwede din kang mag-serve pero distracted. Kasi timailan ka ng distracted ka na gani mag-serve na wala na joy. Service without joy. Timailhan na usahay. Kanang napugsa na lang ka. Saon man, wala may lay makadrive. I'm not saying this para ikalang ko ng mga driver, ha? Pero praise God sa itong mga driver, bisag lagyo. Pero that's the danger right there. Kanang usahay, napugsa na lang ta sa atong ginahimo. Sa trabaho, ingon man ni boss. Wala na, joy. Sa ingon man ni pastor. Di man tani ko kanang kuan. Minsan, wala na ang joy. Distracted of much serving. We can serve, but we are distracted. Muhinta na lang ta sa hub group, kaya sige mag-chat sa GC. Mag-pray na lang ta kay, i-check man ta. Bakit choose to please God and not the people around? And she approached him. Giduol niya si Jesus. I don't know. Siguro si Jesus, habang nagtuturo, siya gikan sa kusina, giduol niya si Jesus. I don't know, giyon sa niya pagduol, gihagaw-hawan ba? Giing na niya, Jesus, Lord, baka nanumbaling? Ako ra isa, ganyan, sige ako. Baho dito, tanawan akong langho doon. Sige lang, ingkod-ingkod na lang. Ingnabod na, tabangi ko. Mga disciples ni mo. Mayroon mo mukhaon. I don't know kung giyon ni Mary, ni Martha, pero gi-approach niya, Lord, hindi ka ba nagki-care? Ako na lang sa trabaho dito. Kasi sa niya ay, usahay ka ng mga anak. Usahay pag inyong kuya or inyong ate walay trabaho ino ninyo. Ma! Ina po na si ate oh! Ina po na si kuya! Mag-alog! Ako na lang si Gidiri. Ako na lang pirmin yung makitaan, ako na lang pirmin yung sugoon. Ay, karoon man po yung subukaon. Amo po, deserve mo yan. Okay, the more ka na kusumukaon, the more ka dapat magtrabaho. And I said, Lord, did you not care that my sister has left me to serve alone? Si Mary ha, basig inyo hapon tanaw kay Mary kay, ang napakasamang sister na to. Ingkod-ingkod lang sa tila ni Jesus. Paminaw-paminaw lang. Marag ang uban sa tuwa ba? Simba-simba lang, aron makaikya sa trabaho sa balay. Di ba? Adto-adtog simbahan. Adto-adtog hope group. Nami hope group. Hugas ang pinggan. Naga ni may hope group, oy. Di ba? Nadamay na. Unsa man na simbahan na ninyo? Damay na. Minsan kasi, hindi na-manage. And that, serve alone, therefore, tell her to help me. Ing na Lord, tabangi ko. Pero unsay giingon ni Jesus? Ito the exciting part. Ging naman ni Jesus, miring ito. Tabagin ni mga ate.
Ikaw po, ingkod-ingkod ra ka diri. Ang sa igingon ni Jesus sa kay Martha. And Jesus answered and said to her, Martha, Martha, you are worried and troubled about many things. I could imagine, gitanaw ni Jesus si Martha with love and passion and tingin na siya, Martha, kadamo ni mo gihuna-huna, you are so worried and troubled about many things. Ano ginigingon dira? Dito sa ano. And dira, Martha, you are worried and troubled about many things. And gingon sa next verse na ingon si Jesus, but there's just one thing na kinahanglan nimo, and then si Mary, gipili to niya. And then may, sig makaingon mo, sakto day kanang muingkod ka, unya mamati ka kay Jesus. May gid ning tigpaminaw lang ta, no? Kay di ta kasaba ni Jesus. Or later on tan-aw nato na. And si Jesus kay Martha, you're so distracted. Ang dami mong iniisip. Di ba minsan pag dami mong iniisip, you're so troubled kung sa imong himuon, sa imong trabaho, and minsan makalimot ka. And then ito pa, pag troubled ka ayo ta, makalimot ta, nganong ginahimo man na nimo in the first place. For example, ngano na yan hikagsimbahan? Ngano na nimba ka karon? Pag madugay, pag troubled ta, pag worried ta, makalimot ta nganong ginahimo na nato. Why you are serving in the ministry? Why are you working? Dahil ba sabi ng mga tao? Sabi ng leader mo? Dahil ba sabi ni pastor? Or unang-una, ginagawa mo yan kasi sabi ni Lord? Kasi pwede nadamot ang ginahimo pero ikaw na lang din na tanan. Tanaw sa igingon sa Ephesians. Kining service without rest pod. Problema yan. Kanang serve ka ng serve, busy to the max jud, and then you forgot to rest. Wanay pahuway. Igingon sa Ephesians. Bond servants. Ephesians chapter verse 5 to 7. Sabi dyan, mga alagad, bond servants, be obedient to those who are your masters. Talking about the mga servant na may mga boss. Devotion yan mo sa office. Share ni pastor that kita na atay master, maybe our boss, there is earthly master, and we have a higher master, which is si God. Okay? So ingon dira, bond servants, be obedient to those who are your masters. Maging obedient daw. Whether your leader or sanadra, be obedient and according to the flesh, with fear and trembling. Na ay kahadlok, na ay pag-honor, na ay pagtahod. And sincerity of heart. Kanang pagiging matinod-anon. Og as to Christ. The reason daw kinahanglan natong musunod sa atong mga boss, mga servant, o mga leaders is because ginagawa natin yan as to Christ. That's commandment na ni Lord. And minsan, eto yon, sumusunod tayo pero wala nang pag-o-honor, nag-o-obey tayo, but without sincere heart and without fear. Mga anak sa inyong ginikanan, kamusta inyong pagsunod sa inyong parents? Sumusunod ka lang ba kasi for the sake na musunod, or sumusunod ka kasi sumusunod ka una kay Lord? Kaya gina-honor nimo sila. And second, not with eye service. Ano ibig sabihin nito? Yung ginagawa mo lang kasi may tumitingin sa'yo. Ginagawa mo lang kasi, uy, may nakakita sa ko, manilhig ta. Di ba, usahay kasi sila katong elementary, kanang, di ba, suguon mo, pamunit mong basura, or pangguna mo, ang damo og pundok. Di ba? Ang uban kawaton ang pundok. Unsa may motivation nga nung ginahimo ay para makitaan sa teacher na nagtrabaho, na damo og gihimo. And sometimes, ganito tayo. Kapag nagsiserve tayo,
ginatanaw nato, unsa kay maingon ani sa kuan niya, no? Tarungon nato ni. Tawag doon, people pleasers or men pleasers. Kanang mas worried ta sa kung sa iingon sa mga tao kaysa kung sa iingon sa Ginoo. Kini am I na question. Ato bang pagsimba is because we want to honor God or we just para at least naman makita ko sa simbahan? Or ang pagsimba nato is just an attendance? Or it's just a requirements? Or ang imong pagtrabaho karon? Kamusta man ang atong trabaho? Ang ginapahimo ni Lord, nagatrabaho ba ta because kay bawat na nakauban nato si Lord or kasi damong gatanaw sa to, damong ga-appreciate sa to Ayun na, doing the will of God from the heart. And last, verse 7, with goodwill, doing service. Kanang gaan sa imuhang buot, ang imong pagsunod. As the Lord and not to men. Motivation nato ang anong gatrabaho ta, anong ga-study ta, anong ga-comply ta sa mga unsa na mga activities sa simbahan, sa school is because nagsiserve tayo kay Lord. Ginahimo nato na unang-una sa kay Lord. Nganong ginakuan man nato ang excellence? Why kanang gusto nato himuon ba ang the best? Because God wants us na buhaton unsay pinaka-excellent. God is not expecting us to be perfect, na buhaton nimo tanan. Pero gusto ni Lord na makita sa mo yung excellency pod. Sabi ni David, dili ko mag-offer og something na dili ga cost nako, na parang walay bugat, walay weight. Talagang ang pag-honor sa kay Lord. Kasi mas ginapili na i-please si God kaysa sa mga tao. Are we pleasing God or are we pleasing the people? Ako yung sa inyo Ipatong motivation sa pagsiserve sa kay Lord, doing the ministry, working sa na company or sa nadira na trabaho, if yung motivation is para ma-appreciate lang ta, you will be frustrated. Maglagot ra ka. Kapuyon ra ka. Why? Kasi moabot sa point na ang mga tao dili mo appreciate nimo. Uy, ang galing mo naman. Clap, clap. If maora na atong ginapangayo sa mga tao, kapuyon, and then we will be frustrated. Mas stress ra ta. Ang atong pagganhi, you're not doing that for the pastor para malipay man si pastor, damo siyag mensahian. Hindi dili na about kay pastor. Una-una, you're doing that for God. Sa kay Lord, si Lord ang rason. Yan ang ginahimo nato ang mga butang-butang. Dili para sa ma-appreciate ta. Ano na lang na, bonus na lang na ka nang ma-appreciate ta. Dili na to isik bitaw na, ay dapat mapansin ko. Ano yung nagipang limpyo sa ato, Adri? Ito yung mga gina-challenge na ako sa praise and worship. Na dili lang puro instrument ang panggunitan. Gatudlo mi diri about kung kay bawo ka mugunit sa mga instrument, kay bawo ka mugunit sa microphone, dapat kay bawo ka mugunit sa silhig, sa dustpan, ug sa map. Unsa man na siya ano man ginakuano nato? Alam mo yung humility na gina-practice nato diri. And then hindi mo lang ginagawa yan kasi sabi ni pastor. Ay sige, mag-map ko na si pastor. Tarungon nato ni arrange. Bisa pag walay magtanaw sa imo buhaton na nimo kay unang-una nagtanaw si Lord sa imo Amen. Nabisan pag usay dili ko i-chat musimba ko. Nabisan pag dili ko mo bisig dili si leader mo chat kung may hope group, windra ko sa hope group. Kung may meeting, windra ko. Hindi mo yung ginagawa kasi dahil lang kay pastor. Choose to please God and not the people around. Ganahan ka ng kabisi nimo, maging padayon gihapon ang kalipay. Kasi kung ganon,
Kung men pleaser lang ta, people pleaser lang ta, wala ka nang tungod kay busy-busyhan tayo, ang dami nating ginagawa. Tapos ang rason na is para ma-appreciate ko sa mga tao. Hindi dapat ganon. Unang-una ginagawa mo yan para kay Lord. Okay? Question. Who are you pleasing right now? Why are you doing those things? No, masyado seryoso si pastor. Mas angayon kayo na question ba? Ba't ka ba nagdi-devotion? Why are you reading your Bible? Dahil ba para pag nag-hope group, pag nagkumustahay, at least na ako'y maingon. Di ba? Dili ko mingon, wala, bitaw eh. Wala ako'y devotion. I hope we're doing that for God. Kung sa may trabaho ni mo karon, bilang parents, bilang estudyante, choose to please God and not the people around. Bonus na lang ng malipay ang mga tao sa imo. Pero nakuingon sa inyo ha, bisan pag imo nang gina-please si God, bisan pag ang imong motivation, bisan pag imong desire is i-please si God, nahagapoy mga tao. Minsan dili malipay sa imo, and it's okay. Wala kang ipanganak diri para palipayon nimo ang tanang tao. Gawin mo yung pinapagawa ng Lord sa'yo. We can be busy, pero wala na'y joy. And then last, choose to sit at Jesus' feet daily. Diri na ta magkuan. Diri na magdugay. Of all those things, ito yung solusyon. Yung pagiging busy natin, na wala na tayo panahon sa Ginoo, kana pagiging busy na to, pero wala na kalipay, diri ta. Balik ta diri. Kay mauni ang solusyon. Tanawaon sa gingon ni Jesus. Si Mary, distracted kayo siya, ni doon sa kay Jesus, Lord, pataba nga sa na akong manghod. Then ganyan siya ni Jesus, Martha, Martha, you are so distracted, you are so worried and troubled about so much things. Patingon ni Jesus, but one thing. Sabi niyo nga, one thing. Ano tong one thing na to? One thing is needed and Mary has chosen that good part. Wow! Good part ang umupo sa paanan ni Jesus. Good part pala. Kaya mas maayo gid na mangingkod na lang and then mamati sa pastor. Basig mo ninyo application ha. Di na may mag-serve. Kasi mo na gusto na ito, ako nang upo-upo lang, makikinig, and then goodbye. Yun lang. At ayaw na mag-serve. I-balance gani na to. Ang problema raman good is kung sige na tag-serve and then wala tayo panahon sa Ginoo. Pero kung damo kag panahon sa Ginoo, di ka pwede na dili ka makapag-serve. Tama ba? Because ministry, your work, is just an overflowing of your relationship with God. May motivation ka na magpadayon karong adlaw, mo klasiko bisag damo activity, mo trabaho ko bisag kapoy. Why? May panahon ka kay Lord eh. He sustains you. May motivation ka kasi si Lord. O relationship. Aminon man natin sa hindi. Ito. Pag-usahay, dili tarong atong relationship sa kay Lord. Kapoy ang kinabuhi. Amen? Kapoy. Bagamat walang trabaho, pero pagod. Di ba? Sabi ng iba, okay lang pagod, di naman tamad. Ay, hindi, baliktad pala. Okay lang tamad, di naman pagod. Di ba? Ako naka-experience na kakapoy ba? And then I check myself, okay. One thing is needed. Si Mary, gipili niya, unsa to na maayo. Gipili ni Mary, og walay, makakuha anak niya. Taken away from her. Unsa man na but pasabot to sit at Jesus' feet. And then ko ta daily lang kay kausa sa usa ka semana. Ako yun, check na ako, Lord, basi kada Sabado ako mo ingkod. Kasi magpipreach ako Sunday. I have to check myself. Or sa tanan na sa ato, reminder na sa atong tanan. Tatanang may ministry or sa na dira.
Basig, papuno lang tagkada Sabados gabi o Sabado sa adlaw. Kay natay buhaton, di ka Sunday. Dapat daily. Yun daw, taken away from her. What? Anong ibig sabihin? To sit at the feet of Jesus implies readiness to accept and obey what Jesus teaches. Si Mary, as in nakafocus siya. Ingkod siya dito, namati siya kay Jesus, and then, willing to accept and obey what Jesus teaches. And then, to sit at the feet of Jesus implies submission to Jesus. Kasubmit ta. Kaya nga tayo tumatambay sa presensya ng Lord. Kaya ganito, gapapuno. Kaya nga natay quality time, natay devotion, natay quiet time is because gusto ta na mag-submit sa kay Lord. You are not just praying just because ang dami mong hinihingi kay Lord. Lord, kini ka na, Panginoon. Imbis na Panginoon, ang sinasabi, pahingi nito, Lord. Diba? Puro na lang pahingi. But we need to submit. And then, to sit at the feet of Jesus implies faith in who Jesus is. Kung kilala mo si Jesus, ang imong quality time with the Lord, ang imong relationship sa iya, mas imong pasiguruhon. Because you believe in Him. Na Lord, more than sa akong kabisi, more than sa akong mga trabaho ng Lord, mga activities, uunahin pa rin kita. Kaya ikaw maghatas ako kusog. Diba? Imo na na-compare. Na-compare na mo. Kung ang ngayon na imong relationship sa kay Lord versus sa walay tarong na relationship sa kay Lord. Na-experience mo na yan. And kibaw ka sa diferensya niya. Lahi ragyod. Kaya na magtrabaho ka na dili init ang ulo? Kasi kibaw ka, Lord, self-control. Kaka-devotion ko lang kanina. May self-control eh. Ano pa? To sit at the feet of Jesus implies discipleship. You are willing to follow Him. And to sit at the feet of Jesus implies love. Kaya naman pala, sabi ni Jesus, gipili ni Mary ang sakto na maingkod, mamati. Sa ilang panahon, maumanto siya. Talagang gipakita ni Mary ang iyang devotion sa kay Jesus. Sa atong panahon karon, na okay man pud ni. No, naata, gaingkod, gapamati, pero I hope dili lang na diri kutob. Dili lang diri na kutob sa kada Domingo, ingkod ta, and then pagka laing adlaw, wala na ta sa presence ni Lord. Minsan, ginabili na to si Lord sa simbahan. Diri. Lord, balikon ta lang kay kada Domingo, Lord. Kasi ako na po'y bahala sa Lunes pa Sabado. No, hindi ganon. Usahay, makalimuta sa kung unsay pinaka-importante. Nga mao, ang atong personal na relasyon sa Ginoo. It's good. I'm not saying na dili mo mag-serve. Basig ang application natin. Mamati na lang ta. Mag-devotion na lang ta pirmi. Quiet time, more quiet time. And then wala na tayo service. No. I-balance nato ni. Ang problema raman, pirmi na akong ginabalik-balik, is kanang sige na lang tag-serve and then wala na tayo panahon sa kay Lord. And then you know what? The only thing, yun nga, the one thing that we really need is this. Some people will say, we need revival. You know what? Ang kailangan lang, umupo ka. Do your quality time with the Lord. Sabi ng iba, we need unity. Pero ang kinahanglan jud is your personal relationship. Trabaho ay mo ang personal relasyon sa Ginoo. Sabi na iba, we need to win arguments. No, it's not that way. Sit at the feet of Jesus daily. Niingkod sa tilan. Ingkod na sa tilan ni Jesus. People we need to reach the world. Sometimes, busy kayo sa win souls, make disciples, and yet we forget what is the most important thing. Masama ba ang revival? No. Masama ba ang unity? Maganda lahat yan. Maganda yan. Pero ang kinahanglan naman ko na, ganahatag revival, ganahatag unity, ganahatag to win the world, to reach the world, dapat siguraduhon na to ato ang
close relationship with the Lord. That intimate relationship with the Lord. Kaya choose to sit at the feet of Jesus. Now, basig makaingon mo, kapoy gid bitaw magsigi serve. Basig isip mo na as a matter ba na og sala and the kusina? Kasi si Mary, wala upo-upo lang and then si Martha, ang daming trabaho. Pero pwede ba ganito ang nangyari? Na habang si Martha nagtatrabaho, kasi nag-serve siya for the Lord, pwede bang habang gahugas siya sa pinggang kakanta siya? Ang kanta niya, "Oh Diyos ng katarungan," kanta siya, luto siya diri, "Sige, sayawan ta siya." Pwede bang ganun nangyari? Nagsugnon siya. Ga-worship siya kay Lord. Dili siya distracted. And then eto si Mary, nasa tila ni Jesus, siglili siyang ate. Yang gikuhit si Jesus, "Lord, tanaw ba niya akong ate, Lord, oh? Sige, og, kakanta-kanta, sigig serves. Abalang-abala, Lord, sa sigig trabaho." Pwede ba na maogi hapon gid ang giingon ni Jesus sa kay Mary? Posible ba na ganun din ang sinabi ni Jesus kay Mary? Because it's not about the trabaho, it's not about the work, it's all about the attitude. Pwede ba ingnon ni Jesus sa Mary? "Mary, Mary, ka-distracted nimo. Kadamo nimo gihuna-huna." Kaya gani, pwede ganitang naa sa tiilan ni Jesus, pwede ganitang naadri, pwede ganitang, minsan sa atong devotion o sahay, madistract pod ta. Tama? Madistract ta. Labi nag-online, devotion na ka, nakakonect sa wifi, tung! Sino nag-message? Minsan, distracted. Now, to become devoted, para dili ta ma-distract, and then that business is ang naagyahapon tay kalipay. Focus. Sit at the feet of Jesus. Humble ourselves. Ipaubos na to itong kaugalingon dira sa Ginoo. Na Lord, and to be honest to the Lord, God, ito yung situation ko ngayon. Bagamat nakita sa ubang tao na I am serving, but Lord, akong kasing-kasing Ginoo, sa layo na dira sa imo, ha. Lord, may attitude. Lord, nakapapagod ako. Unaha pirmi ang pagpapuno sa Ginoo bago ka pagpapuliki sa trabaho. Walay daotan ha sa sigig trabaho. Okay yan. Kaya yun nga, i-balance, i-manage ang imuhang time. Kaya basig pag uli na to, di na magtrabaho. Ingkod na lang misa kay Jesus, basa-basa Bible. I hope. Dili ing ana. Okay? Sabi nga ni sa Psalms, and diri ko mag-end. One thing I ask from the Lord. Alam niyo maraming one thing sa Bible eh. Sabi ni Paul, one thing I do, forgetting what lies behind, kalimtan ng mga nangagi, o pagpadayon sa pag-ila sa Ginoo, pagpadayon sa pagbuhat, sa unsa ay iyahang purpose sa akong kinabuhi. And then there's this one thing, sabi sa Psalms, chapter 27, verse 4. One thing I ask from the Lord. Ingon dira, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, and then to gaze on the beauty of the Lord. Namang mahitabo ra na siya. Ibig nga, you are imuhang daily time with the Lord. Nabisang unsa na ka busy, nadyo kay panahon to pray, to read the Word of God, nag-i-enjoy ka sa presence ng Lord, and then to seek Him in His temple. And wherever you go, the one thing that we need to do is to seek God daily. Pwede ba manindog ta? Ay natay kantahon karon. That one desire, I hope, i-desire nato ni siya. Lord, minsan busy na kayo ko.
Minsan dami ko nang ginagawa, Lord, and yet nakakalimutan kita. Jesus is not just part of your life. He is your life. Hindi lang siya parte ng buhay natin, siya ang buhay. John 14:6. I am the way, the truth, and the life. Dili nato tan-awon si Jesus as reserba lang, na ligid pag naplatan ta. Pero siya ang driver sa atong kinabuhi. Now, let's sing this song, no? One desire. Just worship God and make a commitment, Lord. One thing I desire is to be with you. Lord, we surrender our lives before you, Lord. Lord, we're so sorry. Pasayluan ni Ginoo, kada mo na higayon, Ginoo, na busy me, na nakalimot me, na naaday ka, na nakalimot me sa among time there sa ima, Lord. Na minsan focus na lang mi sa service na mo, sa church, sa among family, sa work, sa school. And yet, Lord, we forgot na muingkod sa imong tiilan, magpaubos na mga og giya, Lord, sa kada adlaw sa among kinabuhi. Pasayloa, Lord, kung naningkamot na lang mi sa among sariling kaugalingon, naningkamot na lang mi sa among kakayahan, Lord, nakalimot mi na ikaw ang nagasustain sa among kusog. Ikaw ang among source sa provision, Lord. Dili ang among trabaho, dili among pagklase, Lord God. Ang success, Ginoo, nara sa imuha. Lord, kung kahibaw lang mi na mag-submit, na mag-obey sa imo, Lord God, sa imong word. Lord, you said in your word, Panginoon, we will be successful. Success is inevitable if we know to trust you and to trust in your word, Panginoon. Kaya today, Lord, bless your people. May mga na-burn out na diri, Lord. May gikapoy na sa pagpangalaga dira sa imo. May gikapoy na sa ilang pamilya. May gikapoy na, Lord, sa trabaho. Lord, may gikapoy na sa pagklase. But God, I pray that you will renew our strength. You will renew our hearts, Panginoon. And sa mubasa na adri, Lord, nagkakalos na ang kasing-kasing, Ginoo. Struggle na, Lord, ang pagtuo sa imong pulong. But God, right now, I pray that you will change our hearts. Yung heart, Lord, na flesh, na willing na mag-submit sa imo, na willing na musunod ra sa imo, hantod, may kinabuhi mi. Kaya salamat sa imong pulong karon. Thank you, Lord. That one thing, ito pala yun. Moday ni Lord, ang pinaka-importante sa tanan. Amo ang time, quality time dahil sa imo. Kaya thank you for speaking to us. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Come on, palakpakan nato si Lord. He deserves our praises.